ating pag-aaralan. Meron po isang lalaki na nakaupo po siya sa isang bench. At walang tigil po sa pag-iyak. Meron na po isang babae na dumaraan siya sa harapan at nakakita niya na biglang pagkaawa doon sa lalaki yun. Kaya nga, hindi niya natiis, tinanong niya yung lalaki. Sabi niya, bakit ka ba umiyak? Ano ba problema mo? Pero di siya tinabuhan ng lalaki. Kung kaya't yung babae ng hula, no? Yung babae ng hula, ng problema ng lalaki, sabi niya, siguro binasket ka ng nililigawan mo. Siguro natouch yung ego ng lalaki, sumagot siya. Sabi nung lalaki doon sa babae, hindi Sabi gano'n, nanghula na naman yung lalaki, yung babae. Sabi niya, siguro iniwan ka na yung asawa. Sumagot na yung lalaki, hindi dahil binata pa ako. Sabi niya ganoon. Siguro yung babae, ba't ba sobrang affected naman doon sa kalagayan ng lalaki, no? So muli niya tinanong, nanguhula uli siya, no? Ewan ba natin, bakit masyado nga siyang affected naman doon sa kalagayan ng lalaki? Sabi ngayon, siguro wala kang pera. So medyo galit yung lalaki na sumagot. At sabi niya, hindi marami akong pera sa bangko. At kung isipin natin, yung babae pa ang nairita at tinanong yung lalaki, well sir, ano nga ba talaga ang problema mo? At this time, yung lalaki ay tinignan siya straight from her eyes at ang sabi ng lalaki sa kanya, okay, if you really want to know, my problem is, sabi niya, I can't remember where I live. Hindi ko natatandaan kung saan ako nakatira. So, this may be the problem that most of us have, no? Siguro yung karaniwang problema na meron tayo, no? At hindi natin alam kung saan talaga yung ating tunay na tahanan. Dahil most of the time, we focus too much doon po sa mga bagay na kinukonsider natin na sad circumstances. Yung po mga malulungkot na pangyayari sa buhay natin. Instead of focusing our heart on the Lord, where our home is. Of course, kung nasaan ang Panginoon, doon ang ating tunay na tahanan. Can you say amen? Amen? And we really need to remember where our home is. We need to look to the Lord. Kailangan tumingin lang tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po nung last time, di ba, ang aking pong teaching ay tumingin ka pataas sa Panginoon. Dahil ito yung kailangan natin eh. We need to focus on the faithfulness of God. Kailangan natin ituon yung ating puso't isipan doon sa katapatan ng Panginoon and not on our failures and human frailties. O yung tinatawag natin mga kahinaan. Always remember, mga kapatid, no? Always remember po na ang sabi po ng 2 Timothy 2:13, kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Do you believe that? No? Ang Diyos ay laging tapat, kahit na tayo ay hindi tapat. Kadalasan, hindi naman tayo tapat sa Panginoon, no? Kadalasan sa ating buhay, hindi tayo tapat. Pero tandaan natin, kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin. Hindi tao ang nagsalita, hindi ito nanggaling sa Diyos, ay hindi ito nanggaling sa tao, kundi ito ay nanggaling mismo sa ating Panginoon. Ano pa po ang sabi ng Deuteronomy 7:9? Alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salin-lahi. So isipin natin, hanggang sa ika-1,000 salin-lahi, ang Diyos ay ipadadama ang Kanyang pagmamahal at katapatan sa bawat isa. No? Kaya nga, ang sabi ng 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. And this is true, mga kapatid. Alam ko na lahat tayo ay dumaraan sa pagsubok o dumaranas sa ngayon sa pagsubok. No? Sino rito walang problema? Tandaan natin, ang taong walang problema ay yung mga taong abnormal. Sino rito walang problema?
lalakad-lakad yun. Diba? Walang problema eh. Di ba? Dahil mga abnormal ang mga tao ito. God is faithful even in the midst of all our temptations. Tandaan natin yan, no? He's there helping, bringing us in the right direction, showing us the way of escape. Tandaan natin ang Lord, no? Ito'y lagi natin tatanda kasi minsan kapag ang tayo may pagsubok, bumabagsak no? Kapag ang tayo may problema, ayaw na umatin. Bakit? Kasi may problema ako. Sa halip na dapat umatin dahil may problema, no? Tandaan natin na ang Diyos is always there. He's always ready to help us, mga kapatid. And He's always ready to show us the way of escape. Kung paano natin malalampasan ito. Kaya naman, anong dapat natin gawin? Sabi ng Hebrew 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sabi mo sa tabi mo, tapat ang nangako sa iyo. Magpakatatag ka. Amen. That's why, mga kapatid, we must be faithful because the God that we are serving is faithful. Do you agree with me? Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay tapat. We must keep the faith because God will make good on all His promises to us. No? Tandaan natin, mga kapatid. No? Isipan daw natin yung ating mga bibig. Sabi, isipan daw at mamaya na raw yung muntahan. So, kailangan, we must keep the faith because God will make good on all His promises to us. No? Dahil sabi ng Bible, ang Diyos ay tapat, hindi siya nagsisinungaling. Ang kailangan lang natin ay magpakatatag at huwag mag-alinlangan. Pero tayo naman, sometimes we waver so much. Di ba? Nag-alinlangan tayo minsan no? Hindi lang minsan, kadalasan. Kaya nga, the result is, we run hot and cold. Minsan mainit, minsan malamig. And sometimes, or most of the time, cold more than hot. Di ba? Minsan talaga no? Sumakit tayong ngipin. Ay, Pastor Randy, nabawa atin. Sakit po ngipin ko Pastor Randy po ako atin, bakit? Sakit po dulo ng kuko ko. Hindi pala natalisod. No, di ba? So, many times in our life, di ba? Sabi natin minsan, ay, ba't kukunti tayo? Ba't nga hindi kukunti? Merong maraming masakit ang kuko, maraming masakit kung ano-ano, no? Maraming walang pera daw. Kasi takot doon, di makapag-offering. Minsan, Stora, hindi po makakatin. Bakit? Gipit na gipit po ako ngayon Di ba? That's not the reason, mga kapatid. No? Dahil alam natin na God is our provider. And most of the time, we get up much. No? We get up, but we spend most of our time down. Naranasan na ba natin doon? Nalagi tayong, diba, we spend too much na doon sa kalagayan na, ay, masakit. Ay, wala ako. Ay, wala ganon. No? But not our God. Tandaan natin, mga kapatid. Remember this, mga kapatid. There is always a corresponding consequence in whatever we do against the Lord. Kapag may ginagawa tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, tandaan natin, mga kapatid, there is a corresponding consequence on this. But also remember, He's always up. He's always faithful. He's always there for us even though we are not there for Him. Ba? Narasa ba natin na kahit na tayo unfaithful sa Lord, pero patuloy pa rin tayong pinagpapala ng Diyos. Do you believe? Kaya naman, diba, pinagpapala nga tayo ng Diyos. Diba, ano dapat natin ma-feel? Diba, hindi tayo faithful sa Lord, unfaithful tayo. Pero ang Diyos faithful. Ano yung mararamdaman natin? Guilty. Nakakahiya. Diba? Nakakahiya sa Diyos. Bakit? Kasi God is keeping us, giving blessings. God is keeping us, protecting us from the wiles of the enemy. Pero tayo, pinoprotect tayo ng Panginoon sa gawa at plano ng Diablo. Tayo naman, Diablo, halika. Diba? Protektado tayo we're covered by the blood of Jesus. Pero ang nangyayari naman sa atin, we are the one inviting the enemy to be with us. No? So remember, mga kapatid, si Goliath before, si David before Goliath. Diba? So David was not afraid even though alam niya na mas malaki ang kalamangan ng kanyang kalaban na si Goliath. Sabi ng Bible, si Goliath ay isang higante
at siya ay armado, no? Eh bakit hindi natakot si David? Dahil alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay tapat at kahit kailan hindi siya iiwan ni pababayanan. Alam niya na sasamahan siya ng Diyos at kapag kasama niya ang Diyos, wala siyang pagkatalo. Can you say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Kaya po mga kapatid, tandaan natin, kung may problema man, ibigay natin sa Diyos. Tingnan natin ang 1 Samuel, no? Diba? Eh, medyo, ano matatawag natin dito? Sabi niya ni Goliath kay David. Sabi niya, halinga nito nang mapakain kita sa mga ibon, mga hayop. Anong tawag dito? Nangiinsulto? Di po ba? Pero anong sabi ni David sa verse 45? Lakawan natin ibang verses. Ito naman ang sagot ni David. Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw. Ngunit, lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahanap. Amen? And God is faithful to David. He made David's slingshot hit the mark right on the forehead of Goliath. Na iyon ang kanyang kinasanhi ng pagkamatay. Isipin nyo, si Goliath ay isang higante na punong-puno na kompleto sa armas, no? Sa weapons. Eh, ano lang ang dala ni David? Alam natin yung kwentong ito sa Bible, di ba? Isang tirador na may bato. Eh, sino mo, isang hugot lang yung espada at si David, di ba? Mapapatay na niya. Pero God is faithful to David. Dahil nagtiwala si David sa Diyos, kaya sinamahan siya ng Panginoon. Kaya sinamahan siya ng Panginoon at siya ay nagtagumpay against Goliath. Tingnan naman natin ngayon yung tatlong Hebrew boys. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano po ang sabi ng Daniel chapter 3 verse 14? Kasi po sila ay pinasasamba doon sa isang rebulto no? Sabi ko, totoo bang hindi kayo sumamba sa rebulto ang pinagawa ko? Tanong ng hari. Talagang hindi sila sumamba. No? Kaya ang sabi nito, inuutos ko sa inyo sumamba kayo sa ipinapagawa kong rebulto. Sa ipinagawa kong rebulto, sa sandaling marinig ninyo ang tulog na instrumento. Kung hindi, ipaalis ko kayo sa naglalagaglag na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Amen. So, and we know the rest of the story. Di ba? Alam natin kung ano ba yung sumunod na mga pangyayari dito, no? Na ang ginawa nito, talagang inihagi sila doon sa Pierre Farmis na naglalagablab na pugon. So, nung naglalakad na yung hari, nakita lahat yung mga tao, bakit tatlo lang sila? Bakit apat? No? Di ba? Sapagkat naroon ang ating Panginoon. He did deliver them from the Pierre Farmis. Niligtas sila ng Panginoon. At nang sila ilabas doon, wala man lang kahit anong amoy na naamoy ang mga tao o yung smell ng sunog. No? Eh si Daniel naman, ano naranasan ni Daniel? He was put there in the lion dens, no? Because he would not bow his knee to worship King Darius. No? Hindi siya lumuhod at sinambay niya ang si King Darius. Ano pong sabi ng Daniel chapter 3 verse 17? Gamitin niyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong yon at sa inyong kapangyarihan. Ang sabi naman po ng 22, hindi po ako na pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niya wala akong kasalanan at ninagagawang masama laban sa inyo. So yung po mga ilustrasyon ko mga kapatid, no? Yung po mga ilustrasyon ko mga kapatid, ito ay nagpapatunay ng katapatan ng Diyos sa bawat isa sa kanila. No? And the question is, how about today? Is God still faithful? Ano sa palagay nyo? Ang Diyos ba ay tapat pa rin ngayon? Amen. Tapat pa rin ba ngayon? Amen. Can He be counted today? Or maaasahan ba natin ang Panginoon today? Is God faithful in providing for us materially, spiritually, and in other ways? Naranasan niyo ba ang kapangyarihan ng Panginoon? Amen. Sa paanong paraan? Kayo na po makakasagot doon. No? So ako naman po, kagaya na kagabi, I slept very late dahil kasi I thought Pastor Andy will give the message. No? So, I slept very late last night and I asked the Lord, Panginoon, ano kaya ang aking may message? And sabi ng Lord, ibigay mo yung naranasan mo sa buhay mo, no? Yung katapatan ko sa buhay mo. Kaya nga ang question is,
What are the areas of your life where you experience the faithfulness of God? Ako sa buhay ko, unang-una, naranasan ko yung pagliligtas sa akin ng Diyos doon sa tunay na kapahamakan sa impyerno. Sabi ng Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong kayo'y makasalanan pa. Ano na sabi ng Ephesians 2:8? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa iyo. No? Hindi mula sa inyo, hindi mula sa iyo, hindi mula sa akin. Surely, or nakatitiyak ako mga kapatid, that one time we were helpless. Diba? One time, naging helpless tayo, mahina, walang kaya, lost sinners in this world, and we have no way of saving ourselves. No? Minsan sa buhay natin, naranasan natin, yung tayo naging mahina, tayo naging makasalanan, bagaman tayo nagkakasala pa. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? He sent Jesus to save us. No? Pinadala niya, isinugo niya ang ating Panginoon. When we were helpless, unworthy sinners, He sent Jesus to bear our sins in His body on the tree. No? Kaya namatay ang Panginoon doon sa krusang Kalbaryo dahil sa mga kasalanan nating lahat. Binata niya ang kasalanan natin. Ang Diyos na walang kasalanan ay napuno ng kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo dahil yun ang itinubos sa atin ng ating Panginoon. Yung kanyang sarili mismo, ibinigay niya upang ang bawat isa sa atin ay maging malinis at mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid kaibigan, tandaan natin, ang kaligtasan natin ay hindi dahil sa ating mga gawa. Kasi minsan, di ba, marami, lalo na sa atin sa Pilipinas, maraming mga politikong tao, mga mayayaman, nagdudunate, di ba? Nagbibigay ng malaking halaga, nagpapagawa ng mga churches na ang akala nila sa pamamagitan ng kanilang ginagawang ito, sila ay maliligtas. No? Dahil iba nga ang paniniwala nila. Tandaan natin mga kapatid, hindi dahil, kung titingnan natin yung Ephesians 2:9, sabi doon hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kaya tayo naligtas. Kung kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya ginawa ng Diyos na dahil sa kagandahang loob ang ating kaligtasan at hindi dahil sa atin. Dahil baka tayo magmalaki, no? Naligtas ako kasi pinagawa ko yung church na yun. Naligtas ako kasi nag-donate ako ng milyon-milyon, no? Kaya ang sabi ng Bible maliwanag, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kung kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Can you say amen? Amen? At tandaan natin din mga kapatid, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi gumagawa tayo ng mabuti dahil ligtas na tayo. And this is the fruit of our salvation. Yung paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. So ano pa yung area ng buhay natin, nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos o ang katapatan ng Diyos? Sa pagkakaloob. Di po ba? So ang sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak na si Jesus. Para ano? Upang ikaw at ako, kapag nanampalataya sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa? Saan pa natin napapatunayan ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa pagkakaloob? Ang sabi ng Philippians 4:19, my God will meet all your needs according to His riches in glorious riches, according to His glorious riches in Christ Jesus. Ibibigay o ipagkakalob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang sabi ng Bible, all your needs. Sabi mo nga sa katabi mo, all your needs. Hindi lang ipagkakalob ang physical. Sa physical, hindi lang sa spiritual. Samba ka nga ng samba, sabi mo, Panginoon, ako naman isamba ng samba. Bakit kayo nakukulang pa? You ask question to yourself. No? Ikaw na lang magtanong sa iyong sarili. Dahil ang sabi ng Bible, my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niya, pangangailangan natin sa ating mga buhay. Ako po'y meron pa rin isang ilustrasyon. Meron pong isang dalaga na isinama niya at ipinakilala sa kanyang mga magulang ang kanyang boyfriend.
Umuwi sila ng bahay, sabi niya, Daddy, Mami, ito po yung boyfriend ko, pinakilala niya. At maya-maya na magkausap-usap, sabi niya, kami po may plano ng pakasal. Nagulat yung tatay at yung nanay, ha? Mapapakasal na kayo? Opo, tatay. Kaya ang ginawa ng tatay niya, dahil ayaw niya pang masukan yung puso o damdamin ng kanyang anak, tinanong niya ngayon yung lalaki. Sabi niya, magpapakasal ka sa anak ko. Ano ba ang trabaho mo? Eh ako po isang pastor sa isang church. Sabi niya, pastor? Eh kung ito isang pastor, sabi niya, pastor ka lamang pala. Eh paano mo maipapagawa rin sa magandang bahay ang aking anak na kanyang nakalis na sa kanyang buhay dahil yung babae mayaman. Ang sagot ng lalaki, sa kanya, eh, Sir, I will continue to serve God and He will provide for us. Nagulat yung ama sa kanyang tanong. Nagtanong ulit, eh paano ka ngayon bibili ng engagement ring sa aking anak that she deserves? Mayaman nga eh. Siguro gusto ng kanyang tatay, ang kanyang engagement ring ay punong-puno ng mga bato, ng mga hiyas, di ba? Yung napakaganda at mamahaling mga nasingsing. Ang sagot ng pastor o ng lalaki, Sir, I will concentrate on my service to God. And I believe He will provide for us. Nagulat na naman yung lalaki, yung ama. Sabi niya, ano ba ito? Making kausap na ito. Tinanong uli siya, eh paano kapag kayo nagkaanak? Anong isusupport mo sa iyong mga anak? Ang sagot ngayon, sumagot na rin yung lalaki, don't worry, sir. God will provide. At nagsawa na ng katatanong yung kanyang ama at hanggang sa siya ay tumigil sa katatanong. And the young man or the pastor is true. Di po ba? That God is God and is faithful in providing for us everything we need. Do you agree with me? No? Katotohanan ang sagot ng lalaki. God is faithful. God is faithful in providing for us when we look to Him and do what is right. And this is the secret of a Christian. No? Just look to Him. Tumingin lang tayo sa Panginoon and do what is right in the sight of God. And God will provide all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Palakpakan po natin ang ating ano. Amen. Kaya nga po ang sabi pa rin, bless po ako sa verse na ito eh. Kaya isinama ko po ito. Sabi niya gano'n, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you. Ang questions, what things? Ano yung sinasabi dito na things? No? What things? So, itong mga bagay na ito ay yung mga necessities of life. Yung mga pangangailangan natin sa buhay. Ang sabi ng Bible, seek God first in life. Not only God, but His kingdom, His church. Kaya po napakabuti mga kapatid na every Sunday we are present in His church. Opo? Dahil sa pamamagitan nito mga kapatid, we can say that we are seeking first God. Na hinahanap muna natin ang kaharian ng ating Panginoon. And remember that He will faithfully provide for all our needs in our life. Sabi mo sa katabi mo, magsimba ka linggo-linggo. Hindi yung magsimba ka sa linggo, hindi yun. Magsimba ka linggo-linggo. Amen. At yung mga wala dito, sabihin nyo rin, tawagan nyo mamaya. Uy, ang napag-aralan namin, magsimba ka linggo-linggo. Di ba, may awitin tayo, huwag kang a-absent. Di ba? Huwag kang a-absent dahil kailangan natin maging tapat sa Panginoon. No? Alam natin na God is coming very soon. Sabi niyo ba, yung mga pastor naman ito, lagi pinapangaral na ang Diyos ay darating na, ba't wala pa? Tandaan natin ang 1,000 taon na isang araw lang sa Diyos at ang isang araw ay 1,000 taon. So, kailangan natin maghintay. Habang tayo naghihintay, kailangan tayo prepared. O ba? Kaya nga ako po, lagi ko po in-illustrate dito eh. Yung bang, yung pong buhay ng tao. Yung date of birth and date of death. Di ba? Di ko lang po na-illustrate eh. Di ba? Lagi ko itong sinasabi sa inyo. Upang tayo maging aware sa ating buhay sa ngayon. Na kapag nakita natin yung date of, di ba? Ngayon may date of birth tayo, di ba? Meron ka bang date of birth ngayon?
Yata. Eh, meron ka na bang date of death? Wala pa. Diba, wala pa. Pero, ang nakalagay sa lapida, mga kapatid, ang nakalagay sa lapida, hindi lang yung date of death. Sa una ay date of birth. In between these two, line, or yung ganun. And this line means, this is our life today. Yun yung buhay eh. Na yung buhay na yun ang magsasabi ngayon, saan ka kaya tutungo? No? Yung line na yun, o yung ganun, na mukhang bulate, no? Yun ang magsasabi kung saan ka tutungo. Dahil wala ka pa ng date of death eh. Diba? Date of birth pa lang, at saka yung ganun. Hindi pa tapos yun. Diba? Kapag natapos na yun, eh magkakaroon ka na ng date of death. Sino lang gusto nito magkaroon ng date of death? Ayaw pa. Amen. Ayaw pa. Ayaw pa. No? Pero hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Ayaw pa natin, pero hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. At para di tayo matakot sa kamatayan, yung dust na yun, maging na tayo. Ingatan natin yun. Diba? Do what is right in the sight of God. Kung kaya, para kung dumating man yung buhay, o kung dumating man yung time ng kamatayan, o kung dumating man yung time ng date of death, handa ka. Di ba? Hindi natin alam eh. Sa aming pong lugar eh. Sa aming pong lugar, nagsuswimming lang eh. Sa lugar namin may tinatawag na bakas. Ilog yun, no? Bakas, ilog. Di ba, Sister, ano? Yes! Buhay! Ayoko pang mamatay doon. Kasi po, yung ilog namin yun, ang sabi nila, laging taon-taon may binubuwes. Eh, tourist, parang gagawin ng, hindi pa po tourist spot sa amin, gagawin tourist spot kasi maganda eh. Yun daw, may isang higante na yung isang paa nandoon sa amin. At yung isang paa nandoon sa San Ildefonso. No? Ang laki ng higante. Higante nga eh. Higante nga eh, no? Ngayon, Higante nga yung aming ilog na yun, kumbaga, according to the research, yun daw sa ilog pala, meron parang isang butas na malakas ang pressure. Na kapag doon ka natapat, iikot ka, lulubog ka na kaagad. No po? Kaya nga po nitong summer, ang dami pong namatay. Di po ba? Kaya ko lang illustrate sa inyo to, hindi natin sigurado buhay eh. No? Isipin nyo yung mga galing sa Maynila, galing sa iba't ibang lugar. Nagsama-sama sila, nag-gather sila, mga kakaklase, mga reunion. Ano, di ba? Mga reunion ng mga klase o mga family. Sa Korea. Nagpunta sila noon. Korea pa sila. Yung Gumagano na, di ba? bago pala. Kaya nga, napunta sila doon para magsaya. Anong nangyari? Nalunod. Meron na po kami isang kababayan. Taga sa amin na yon. Yung girlfriend, lumubog, nalunod. Sinagip yung girlfriend na itaas, siya hinigo. So, ang girlfriend nabuhay, dahil sa pagmamahal, namatay yung boyfriend. Di ba? Aakalain ba nila sila yung mamamatay? Di ba? Hindi. Kaya nga po yung dust na yun, natapos na sa kanila, kaya meron na silang day of death. Kaya nga po tayo mga kapatid, huwag natin paglaruan ang paglilingkod. Maging serious tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Can you say amen? Dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi pwedeng gawing biro. Na kung gusto mong umatin ngayon, aatin ka. Kung ayaw mong umatin sa linggo, hindi ka aatin. Pinaka-aatin. Muna. Diba? Umatin naman ako sa linggo eh. Hindi po natatapos ang ating pag-atin sa Panginoon. No? So tandaan natin that we have to seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be given to you. Not only materially, but spiritually, no? Emotionally, ipagkakalab sa atin ng ating Panginoon. O sabihin mo ulit sa katabi mo, lagi na aatin. Huwag kang a-absent! Palakpakan natin ang Diyos. Diba? Huwag kang a-absent. Lagi na tayo may absent. No? Lagi, hello. Lagi tayo nag-a-absent. No? Tayong a-absent dahil ang Diyos natin hindi nag-a-absent.
Sino rito nakadama na nag-absent ang Diyos sa buhay niya? God is always there for us. Amen? Huminga ka! Yan. Meron pang ultrasound effect. Diba? Ang ibig sabihin, buhay ka pa. Ang ibig sabihin, nandyan ang Diyos sa buhay mo. Sinusudlungan pa ang buhay mo. Amen. Eh kung hindi ka na huminga at nanigas ka lang ganyan, patay. Hindi ka na nakapagsisi sa kasalanan. So, seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen. Ako po talaga, naranasan ko ito. Ito po yung number 3. Naranasan ko po sa buhay ko din, o alam ko po naranasan lahat natin ito, yung pag-aliw sa ating kalungkutan. Amen? Diba? Ako nga po, bilang patotoo mga kapatid, since Pastor died, talaga pong nalungkot ako. At talaga pong nung una, parang ayaw ko na rin na nandito sa Japan, ayaw ko na maglingkod. No? But God did His part. Kasi ako, hindi ko naman katungkulan yung ako yung maaliw eh. No? Aliwin ko man ang sarili ko, magiging fake lang yun dahil hindi galing sa Diyos. So, but God is faithful to my life. Inalis niya yung kalungkutan, magamat minsan pa rin nalulungkot. Siyempre, tao, di ba? Sabi niya. Pero hindi dapat maging reason natin ng tao. Kailangan yung pagkatao natin, i-surrender natin sa Lord para ang Panginoon makakilos sa buhay natin ng totohanan at kamalayan. No? Kaya nga po ako inalis ng Panginoon. Hindi naman totally inalis, minsan nalulungkot din ako. Pero naroon lagi ang kaaliwan ng ating Panginoon. Dahil ang katotohanan ng buhay, mga kapatid, we human beings do experience a lot of trouble in life. Di ba? Sabi ko kanina, muling tanong ko, sino walang problema? Ay, walang abnormal sa atin, ano? Lahat tayo normal na. No? Dahil ang sabi ko kanina, Sister Grace, ang may problema, Brother Manny, ang may problema, ang wala lang problema, ang di lang nakakaranas ng problema ay mga abnormal na tao. Diba? Dahil we are still alive, we are still experiencing problems, troubles in life. Di po ba? Kung tutuusin nga ako nga kung ating estimate na ng ang ratio ng problem, my problem is more than your problems. Di po ba? Ang problema ko ay mas marami at malaki kaysa sa problema ko. Pero ang sabi ng Psalm 46:1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Amen? That's why, mga kapatid, even though we experience problems, sabi, ano po ba mga problema, Pastor, ang inyong tinutukod? Problema sa asawa? Sabi ni Ramin, hindi ka ba nabiyo? Hindi ka ba sumakit? Nakano pala ako. Agad sabi Ramin. Amen, di ba? Naranasan natin ang problema. Problema sa asawa. Problema sa pera. Problema sa kaibigan. Ano po, di ba? Problema sa physical natin. Kagaya ni Sister Gemma, di ba? Pero I believe, God already healed Sister Gemma. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ko nga sa Sister Gemma, always attend in the church. Kasi sa bahay, kayo lang. Sa bahay, puno-puno ng stress. Diba? Kahit sabihin natin marami tayong pera, hindi natin maiwasan yung magkaroon ng problema. No? Pero when you are inside the church, hindi naman natin sinasabi na walang stress. Dahil baka may kagalit ka pala, nakita mo lang yung mukha. Stress na. Diba? Kaya nga ako ang inano ko sa atin, magkaisa tayo at mamahalan. No? Para patay mo atin sa church, tumingin ka lang, ang ganda ni sister, ang gwapo ni brother. Diba? Kasi wala kang stress no? Pero kung stress ka at meron kang parang sa church, makita lang mo ka, inano mo. Kaya minsan, hindi na nakaka-atin. No? But God is faithful, mga kapatid. He is one who can give us strength to endure and to overcome all our problems. Because according to the Bible, He is our refuge, our security, our comforter, and our encourager. Okay. So, meron na ako isang istrasyon. Meron po isang mag-asawa. May anak sila. Nag-iisa. Babae. Kaya ganda-ganda. Napakatalino. Parang ang apo ko. Pag sinabi mong dance, 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 dance. Sabi ng apo ko, dance, 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 jump, jump, jump.
Tapos minsan, kasi sa apo ko, clap your hands, gagawin siya eh. Parang nanonood, parang si pastor kasi manonood rin ng ano eh. Lagi akong, pag ano ko rin pinagagawa ko, ay binabaliktad. No? So, meron siyang anak na nag-isa. Sabi ni Pastor Andy, ako din, apo ko, gano'n. Sino rito may apo na? Hindi yung apo sa anak. Iba naman yung apo natin sa mga anak. Sino may apo na rito sa anak? Sa tunay, ikaw, Brother Manny. Pag sumagot si Brother Manny na, Amen. Alam na natin kung ano yun. Ikaw, Pastor Andy. May anak ka na. Pala naman, may apo ka na talagang tunay. Ikaw, Ramil. Hindi alam kung meron niya. Amen. So, itong dalawa mag-asawa ito, may anak. Napakaganda, napakatalino. Pero isang araw dumating ang karamdaman sa batang ito. And she immediately died. Namatay agad ang bata sa sakit na ito. Kaya ang naranasan, hindi sila Kristiyano eh. So, ang naranasan nila, dalamhati, napakahabang dalamhati. But God is faithful to them. Dahil meron palang malapit na sambahan doon sa kanilang bahay. At nung malaman ito ng mga kapatiran doon, ng mga manggagawa, agad-agad nilang dinalaw ang mag-asawa. And they shared the good news and the goodness of God in their lives. Nagpatuto ang bawat isa. At naging interesado naman ang mag-asawang ito. At sa unang pag-anyaya, hindi sila umate. Pangalawa, hindi sila umate. Pangatlo, hindi sila umate. Pangapat, hindi sila umate. Panglima, hindi sila umate. Pang-sampo, umate. Kaya ito yung pagpapatunay ng mga kapatid na huwag tayong magsasawa sa pag-i-invite ng mga kaluluwa. Hindi yung pag-i-invite natin, sis, Mare, sama ka sa akin. Pag sabi, may gagawin ako. Ano ka ba? Tagal-tagal tayo ni-invite ka, kaya ko sumama. Pag gano'n, be patient. No? Be patient. Sasama rin yun. Kagaya ng mag-asawang ito. For the 10th time na invitation sa kanila, sumama sila. No? At ang ginawa ng Panginoon, naging faithful sa kanila, hindi po ang puso nila. At agad-agad tumanggap sila sa Panginoon. Tinanggap nila ang Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At sila ay patuloy na lumago sa Panginoon. At sila naging lingkod ng Panginoon. At alam niyo ba, habang sila naging lingkod, nananalangin sila ng anak, binigyan sila ng Panginoon. Naglihi ang babae. Binigyan sila, hindi lang isa, kundi triplet. Di po ba? Ang ipinalit sa isa ay tatlo. Amen? Dahil sa kabutihan ito ng ating Panginoon. God is faithful and He is being faithful to us. Hindi natin sasabihin na sa kanila lang faithful ang Diyos. Sa atin din faithful ang Panginoon. And there is a story in our life. Story after story. That we could talk about the faithfulness of God to us. Diba? Marami tayong mga story sa buhay na ang Panginoon na ang naging tapat eh. No? Dahil ako sa buhay ko, kahit po ako isang balo, God is really faithful to me. And I can't really count the blessings of God in my life. Hindi naman financially, ang blessings lang na matatawag. Yung protection mo, yung kalakasan mo, di po ba? O yung kagalakan ng puso mo, na kapag umuwi ka sa Pilipinas, makakahali ka sa apo, it is a great blessing and a big blessing to me. No? Dahil na ako'y umuwi, talagang masasabi kong fulfilled. Ganap ang aking kagalakan. Dahil ang aking apo, puro apo, no? Ang aking apo, nahalikan ko, nayakap ko, at nahalikan din naman ako ng aking apo at nayakap. Dahil pag sinabi mo, kiss Lola! Hindi kiss, hindi gano'n, kundi bubuka ang bibig, ngangab kami nitong yung pisngi. So sa ating lahat din, mga kapatid, I believe that God is faithful also to you. Diba? No? Hindi lang sa isa, hindi lang Sister Angel, hindi lang Sister Gemma, kundi sa bawat isa sa atin. And we only need to focus our eyes and our spirits on Him. Kailangan nakafocus tayo. Ano ang sabi ng Hebrew 12:2? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siya pinagmula ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. So kailangan yung ating paningin nakatuon lamang kay Jesus. Ang isang magandang halimbawa ay si Job. Kilala niyo ba si Job sa Bible? Alam niyo ba ang story ni Job? Na in the midst of all Job's trials, he looked up. He focused on his faithful God. No? Sa gitna ng naranasan ni Job,
sa aking paningin, sa aking sariling opinion, si Job ang pinakamabigat na nakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Hindi po ba? But, he looked up. He just looked up. And he just focused his eyes on the Lord. No? Ano ba ang sabi? Ang sabi nga niya dito sa Job 1:21? Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay. Siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Pinuri pa. Bakit sinabi ito ni Job? Kung babasahin natin ang Bible. Dahil, ano ba ang naranasan ni Job? Di po ba? Nawala ang kanyang mga anak. Nawala ang kanyang lahat sa kanya. Nawala. No? Kaya niya nasabi ito. Pero dito ako na-bless sa sinabi ni Job. Purihin si Yahweh. Amen? Pinuri pa niya ang Diyos sa gitna ng mga aberya o ng mga problems o yung nadanasan niya sa kanyang buhay. Subalit, ano ang sinabi ng kanyang asawa? Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka pa ba magbabago? Sabi ng asawa ni Job, sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. No? But even Job's wife tried to get him to question, he continued to focus on the Lord. Hindi nadala si Job na kanyang asawa Sabi ng asawa niya, Hoy, ano ka ba? Hindi mo ba masusumpain ng Diyos mo? Dahil nakita ng asawa niya kung ano nangyari sa kanyang buhay. Pero si Job nanatiling tapat sa ating Panginoon. And this is the same what Jesus did. He was able to endure and overcome the cruelty of the cross because he looked beyond the cross to the Father and the joy of heaven. Diba? Naranasan din ni Jesus yung napako siya na matay sa krus sa Kalbaryo. Pero hindi ito ang tinignan niya. Ang tinignan niya ay yung sa kabila. Sa kabila na magaganap after niyang maranasan ang mga bagay ngayon. And, brethren, we must do the same. God is faithful. We must look to Him and trust and obey Him in order to run the race and win. Can you say amen? Kailangan natin mga kapatid, magpakatatag. Magpakatatag tayo habang tayo lumalakad o tumatakbo sa mundong ito. Dahil habang tayo nabubuhay, may problema, no? May pagsubok, may mga tukso. Subalit tandaan natin, God is always here, is always there for us. Yeah. Can you say amen? Run the race with obedience, with trust in God. And for sure, and surely I will say, you will win the race. Amen? Kung may problema man, ibigay sa Panginoon. Sapagkat ang problema magaan kapag kasama mo ang Diyos. Amen? Ang tao kasi pag may problema na nalulubok na. No? Lumulubok na. O, muling tanong, sino rito ang walang problema? Lagi kong tinatanong, sino rito ang walang problema? Stalin yung uso mo. Diba? Sino rito walang problema? Ang walang problema ay ang mga taong baliw, abnormal. Sino rito walang problema? Lahat tayo. No? Ako nga, lagi ko sinasabi sa inyo. At masasabi ko pa, my problem is more than your problems. Amen? Kaya nga po, ang dapat lang natin gawin, magpakatatag para sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ko. Magpakatatag ko. Huwag kang matitinaw. Ha? Diba? Huwag kang matitinaw kasi mamaya may fish cracker din. Bigay ng Lord. Blessings. Amen? Amen. So tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Glory to the living God. Amen. So tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong katuruan. Salamat po dahil alam po namin na ito isang pagpapala para sa amin. At nawa Ama sa aming mga narinig na mga salita mo, ikaw po'y maging kalakasan at katatagan ng aming buhay espiritual. At patuloy namin dinadalangin, Lord God, ang aming mga buhay, Panginoon. Na nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy namin unahin sa aming mga buhay. Na yung mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin, Lord God, huwag maging hadlang upang kami hindi makadalo sa araw ng linggo upang ikaw ay aming sama-samang purihin sa aming mga buhay. Panginoon, pagpalain mo, patuloy na pagpalain na aking mga kapatid nito, Lord God, at patuloy na palaguin mo, hallelujah, ang kanilang spiritual na buhay. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin lubos sa itintuwala ang lahat ng bagay, Panginoon.
na may pananampalataya, na kanina sa aming mga panalangin, pinagaling mo na ang may mga sakit karamdaman. Kasama po ang nanay Mr. Liway. Kaya din Lord God, inihipo mo na ang puso ng mga officer na may hawak ng mga papel, ng mga may kailangan ng visa. At kaya din Lord God, yung may mga pangangailangan financially, spiritually, emotionally, physically. Salamat po Diyos. Sa iyo po namin tinitiwala ang natin ng oras ng araw na ito sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. God bless you all. May dadako na po tayo sa pagpunta ng Bayan Nasunod. At tinatawag po yung mga asurep.